Narito ang isang malupit na katotohanan na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan. Para sa marami, ang pagtuntong sa edad na 45 ay nangangahulugang pagbaon sa lahat ng kanilang mga pangarap. Sa pagharap sa salamin, nakikita lang nila ang isang pagod na mukha na binago ng mga sugat ng hindi mabilang na pagkatalo at ng pagtanggap na nananahan tulad ng isang mabagal na lason. Buo ang kanilang paniniwala na ang oras ay dumaloy na at hindi na may babalik, dala ang lahat ng pagkakataon at anumang pag-asa ng bagong simula. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang paniniwalang ito, ang pinakamalaking kasinungalingan na kailanman ay tinanggap mo sa iyong buhay? At paano kung ibunyag ko sa iyo ang pagkakaroon ng isang lihim na natuklasan halos isang siglo na ang nakalipas, na kayang baguhin ng lubusan ang iyong landas, anuman ang iyong edad, 45, 50 o 60. Ang tunay na balakid ay hindi nakasalalay sa edad ni sa panlabas ng mga kalagayan. Ang problema ay hindi nakikita, mapanlin lang, at nakaugat sa kaibuturan ng iyong sariling isip. Ito ang mga huwaran ng pag-iisip na iyong dinadala, tulad ng hindi nakikitang tanikala na naglilimita sa bawat hakbang at bawat pagnanais. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ang ilang tao ay tila namumulaklak sa pagtanda, samantalang ang iba ay unti-unting nanghihina? Bakit sa edad na 50, ang ilang isip ay nagtatayo ng mga imperyo, samantalang ang iba, sa perehong yugto ng buhay, ay nahihirapan lamang mabuhay? Ang sagot ay nakasalalay sa isang pangunahing prinsipyo na pinipilit balewalay ng karamihan. Ang iyong isip ay isang hardin. Kung hindi mo sinasadyang magtanim ng mga buto ng kasaganaan, ang mga damo ng katamtaman ay natural na sisibol at lalago. At kung mas matagal mong ipagpapaliban ang pagkontrol sa matabang lupaing ito, mas mahirap ang gawin ng paglilinis nito. Kung ang pagkaunawang ito ay tumatatak sa iyo at nagpapaningas ng alab ng isang posibleng pagbabago, inanyayahan kitang mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay nagbibigay daan sa amin na patuloy na ibunyag ang mga prinsipyong ito at maaaring maging katalista ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na magbabago sa iyong pananaw magpakailanman. Mayroong isang panloob na lakas sa iyo, isang enerhiya na hindi kumukupas sa edad, na hindi nasisira ng oras, ngunit sa kabalintunaan ay lumalakas sa karanasan. Ang lakas na ito ay ang iyong kapangyarihan ng pagtitiwala sa sarili. Ang pagtitiwala sa sarili ay ang mekanismo kung saan mo pinapakain ang iyong isip na walang malay sa mga kaisipang may likas na pagiging malikhain at positibo. Ito ang paraan kung paano mo pinoprograma ang iyong sariling kapalaran, para sa tagumpay o para sa kabiguan. Sa edad na 45, mayroon kang kalamangan na wala ka noong 25, ang karunungan kung ano ang hindi gumagana. Natikman mo na ang mapait na lasa ng kabiguan, at ito, sa isang kapansin-pansin na tadhana, ang iyong pinakamalaking puhunan. Bakit? Dahil ang matinding pagnanais ay nagmumula sa sakit. Kapag tunay mong naramdaman ang bigat ng mga nasayang na pagkakataon, kapag ang pagkabigo ay nagiging hindi na masugpo, sa eksaktong puntong iyon lumilitaw ang puwersang nagtutulak para sa pagbabago. Gaya ng matalinong sinasabi sa Kawikaan 13:12, ang pag-asa na nabalam ay nakapanglulumo sa puso, ngunit ang pagnanais na natupad ay punong kahoy ng buhay. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang pagnanais ay hindi lamang isang simpleng gusto. Ang matinding pagnanais ay isang nakabubuo na obsesyon. Ito ang tindi na nagpapagalo sa bawat hibla ng iyong pagkatao upang makamit ang isang layunin. Ito ang sandali kung saan mo iniiwan ang mga plano ng pagtakas at nagsimulang gumawa ng mga plano ng pananakop. At narito ang bahagi na kakaunti ang nakakaunawa. Pagkatapos ng 45, may access ka sa isang kayamanan na hindi pa napino ng kabataan, ang inilapat na karunungan. Nakadawa ka na ng sapat na pagkakamali upang makilala ang mga huwaran. Ang iyong mga pagkabigo ay napakarami na ngayon ay kaya mong pahalagahan ang mga tunay na pagkakataon. Nakaharap ka na ng sapat na takot upang hubugin ang isang tunay na tapang.
Ang problema ay ang lipunan. Sa isang mapanlinlang na paraan, ay pinrograma ka upang maniwala na ang iyong pinakamahusay na yugto ay lumipas na. Kinumbinsi kanila na ang pagbabago ay pribilehiyo ng mga kabataan, na ang pagbabago ay mapanganib sa iyong edad, na ang katatagan ay mas mahalaga kaysa sa paglago. Ito ang hindi nakikitang mga tanikala na nagbibihag sa iyo. Ngunit may mas malalim pa. Ang iyong isip na walang malay ay walang alam sa edad. Hindi nito naiintindihan kung ikaw ay 45, 50 o 60 taong gulang. Ito ay nagsasagawa lamang ng mga utos na ibinibigay mo sa pamamagitan ng iyong nangingibabaw na pag-iisip. Kung pinapakain mo ito ng mga kaisipang naglilimita, lilikha ito ng isang limitadong realidad. Kung pinapakain mo ito ng mga kaisipang may posibilidad, lilipatin nito ang mga bundok upang matupad ang mga ito. Agmahalin ng critical. Ilang beses sa isang araw mo sinasabi sa iyong sarili, masyado na akong matanda, huli na, wala na akong enerhiya. Ang bawat isa sa mga pariralang ito ay isang direktang utos para sa iyong isip na walang malay na lumikha ng eksaktong realidad na iyon. Ngayon, isipin ang epekto kung, sa halip, sinimulan mong itanim ang mga kaisipan tulad ng, ang aking karanasan ang aking pinakamalaking bentehe. Ang aking pagtanda ay nagbibigay sa akin ng kalinawan. Ang aking pinakamahusay na mga taon ay nagsisimula pa lamang ngayon. Ano babaguhin ng muling pagprograma ng pag-iisip na ito ang iyong realidad? Hindi lamang ito tungkol sa isang simplistikong positibong pag-iisip. Ito ay tungkol sa pag-unawa na, ikatapos ng 45, mayroon kang isang bagay na hindi pa napaunlad ng mga kabataan, paghuhusga upang makilala sa pagitan ng mga tunay na pagkakataon at simpleng ilusyon. Alam mo ang likas na halaga ng oras, kaya't hindi mo ito sinasayang sa mga walang saysay na bagay. Naiintindihan mo ang halaga ng kabiguan na nagpapahalaga sa iyo sa bawat pagkakataong magtagumpay. Gaya ng binibigyang diin ng Ecclesiastes 3:11, may panahon para sa lahat ng bagay at panahon para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Marahil ang iyong panahon ng handa ka na bang saksihan kung paano lumilitaw ang mga prinsipyong ito sa totoong buhay? Ngayon, ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano nalalapat ang karunungang ito sa totoong buhay sa pamamagitan ng nakakaganyak na kwento ng isang tao na maaaring ikaw. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo si Mang Andres, isang 48 taong gulang na tubero mula sa lungsod ng Antipolo. Namuhay si Mang Andres ng isang nakakainip na routine, gumigising araw-araw ng 5 oras 30 minuto ng umaga, umiinom ng kanyang cup, at pumupunta sa isa pang araw na matrabahong gawain, pag-aayos ng mga tagas at paglilinis ng mga kanal. Noong Martes ng Marso, pagkatapos ng 25 taon na nakatuon sa parehong propesyon, natanggap ni Mang Andres ang balita na magbabago sa kanyang buhay. Nagsasara ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Paumanhin, Andres, sabi ng amo na halatang nalulumbay, wala ng trabaho para sa lahat. Alam mo kung gaano kahirap ang sitwasyon. Nakaupo sa berenda ng kanyang bahay ng gabing iyon, tinitingnan ang mga bayarin na nakakalat sa plastik na mesa. Naramdaman ni Mang Andres ang matinding bigat ng kanyang 48 taon. Ang kanyang asawang Maria, na nagtatrabaho ng 3 bahay upang madagdagan ang kita, ay halos hindi nakatulong sa pagbabayad ng upa ng kanilang bahay sa industrial na lugar. At ngayon, Maria, sino ang kukuha ng isang matandang tubero na tulad ko? Bulong niya habang kinakalikot ang pleto ng carbonara na lumamig na. Si Maria, na naghuhugas ng pinggan, ay tumigil at humarap sa kanya na may matatag na tinig. Mang Andres, kailan ka pa naging matanda? Mas mahusay ka sa pagtutubero kaysa sa sinumang bata na kilala ko. Ang problema ay hindi ang iyong edad, ito ay ang iyong isip. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Mang Andres. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. O sibo bang ang problema, sa katunayan, ay nasa kanyang sariling pananaw? Nagsimula siyang magmuni-muni kung gaano karaming beses sa isang araw niya sinasabi sa sarili, masyado na akong matanda para dito, huli na,
tapos na. Doon niya naalala ang isang malayong alaala ni Lolo Jose, isang retiradong kapitbahay na laging nagsasalita tungkol sa pagprograma ng isip. Palaging iniisip ni Mang Andres na ito ay puro kalokohan, ngunit ng gabing iyon ng desperasyon, nagpasya siyang wala siyang mawawala. Kinabukasan, tumunta siya sa bahay ng kapitbahay. Lolo Jose, palagi po kayong nagsasalita tungkol sa kwentong ito ng isip. Paano po ba iyan gumagana? Ngumiti ang matanda at inanyayahan siyang umupo. Halika't umupo ka, iho. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang isang bagay na natutunan ko sa pagbabasa ng ilang aklat mula sa ibang bansa noong ako ay bata pa. Ipinaliwanag ni Lolo Jose kay Mang Andres na ang isip ay gumagana tulad ng isang antena ng radyo. Sinisenyales nito ang eksaktong frequency na iyong inilalabas. Kung patuloy mong ulitin na ikaw ay matanda na, nawala ka ng mga pagkakataon, ang iyong isip ay magtatrabaho upang patunayan ang paniniwalang iyon. Pero paano kung babaguhin mo ang frequency? Paano po iyan, Lolo Jose? Simple lang. Araw-araw, pagising mo, sa halip na isiping, hey, isa pang araw ng paghihirap, ay isipin mo, ngayon ay makakatuklas ako ng bagong pagkakataon. Sa halip na tumingin sa salamin at makita ang isang pagod na matanda, makikita mo ang isang may karanasang tao, puno ng kaalaman. Umalis si Mang Andres sa bahay ng kapitbahay na iniisip na medyo kakaiba ang idea, ngunit desperado siyang subukan ang anuman. Sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin ni Lolo Jose. Tuwing umaga, haharapin niya ang salamin at sasabihin, Andres, ikaw ang pinakamahusay na tubero sa lungsod na ito. Ang iyong karanasan ay ginto. Sa simula, nakakaramdam siya ng kalokohan na kausapin ang sarili. Ngunit pagkatapos na isang linggo, may kakaibang nangyari. Nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa mga kalye na nakataas ang ulo, nakatuon sa mga pagkakataon na dati ay hindi niya napapansin. Sa isa sa mga paglalakad na ito, napansin niya ang isang karatula sa pinto ng isang commercial na gusali. Naghahanap ng tubero para sa buwanang maintenance. Karaniwan, iisipin ni Mang Andres, gusto siguro nila na mas bata. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang reaksyon ng kanyang naprogramang isip. Kailangan nila na mapagkakatiwalaan, may karanasan, isang tulad ko. Kumatok siya sa pinto ng opisina. Ang administrator ng gusali, isang 40 anyos na lalaki, ay sinalubong siya ng may pagdududa. May karanasan po ba kayo sa mga commercial na sistema? May 25 taon po akong nag-aayos ng lahat ng uri ng tubo sa lungsod na ito. Sagot ni Mang Andres na may kumpiyansa na hindi niya alam kung saan nanggaling. Alam ko ang bawat uri ng tubo, bawat uri ng tagas. Walang sorpresa na makakahuli sa akin. Nakuha ni Mang Andres ang trabaho. Hindi kalakihan, 8,000 kada buwan para sa preventative. Makalipas ang 3 linggo, habang nag-aalaga ng mga banyo sa gusali, narinig niya ang pag-uusap ng 2 negosyante sa pasilyo. Nagreklamo ang isa sa isa pa, hindi ko na kaya, George. Bawat buwan, pareho lang, tagas dito, bara doon. Mas marami akong oras na nilalaan sa paghahanap ng tubero kaysa sa pag-asikaso ng aking negosyo. Doon nagkaroon si Mang Andres ng idea na hindi niya kailanman naisip noon. Aano kung, sa halip na maging isang tubero lamang, siya ay maging isang taong naglutas ng mga problema sa tubo ng lubusan. Nang gabing iyon, kinausap niya si Maria. Paano kung magtatayo tayo ng negosyo? Hindi lang para mag-ayos, kundi para maiwasan. Gumawa ng buwanang kontrata, parang isang uri ng health plan para sa tubo. Nagulat si Maria na tumingin sa kanya. Andres, saan nanggaling ang ideyang iyan? Iba ka na. Maya, nakikita ko na ang mga pagkakataon kung saan dati ay puro problema lang. Ngunit ang pagtatayo ng negosyo sa edad na 48 nang walang kapital ay tila isang imposibleng misyon. Doon naalala ni Mang Andres ang isa pang payo ni Lolo Jose. Kapag mayroon kang matinding pagnanais, ang universo ay magsasabuatan upang tulungan ka. Ngunit kailangan itong maging tunay na pagnanais, hindi lamang gusto.
Nagsimulang pakainin ni Mang Andres ang kanyang isip na malinaw na pananaw. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang doktor ng mga tubo sa rehiyon na nilulutas ang mga problemang hindi man lang napapansin ng ibang tubero. Visual niya ang kanyang sarili na dumarating sa mga customer hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang espesyalista. Nagsimula siya sa maliit. Nag-alok siya ng libreng diagnosis sa 3 tindahan sa lugar ng industriya. Naglaan siya ng ilang linggo sa pag-aaral ng bawat sistema at itinala ang lahat sa isang lumang notebook. Natuklasan niya ang mga problemang hindi man lang alam ng mga may-ari na mayroon sila. Tingnan po ninyo, Mang Manuel, sabi niya sa may-ari ng isang panaderia. Ang tubong ito ay magkakaroon ng problema sa loob ng 2 buwan. Kung hahayaan ninyo akong palitan ito ngayon, aabutin lang ng 1,500. Kung hihintayin ninyong magkaproblema, aabutin ng 5,000 plus lahat ng abala. Himanga ang panadero. Paano mo nalaman yan? 25 taon na nakikita ang pagkasira na tubo ang nagtuturo sa atin na makilala ang mga senyales. Sagot ni Mang Andres ng buong pagmamalaki. Sa loob ng 6 na buwan, may 12 na kapirming kontrata si Mang Andres. Hindi ito malalaking halaga sa pagitan ng 2,000 at 5,000 kada buwan. Ngunit kung pagsasama-samahin, umabot ito sa halos 40,000 kada buwan, mas malaki kaysa sa kinikita niya bilang empleyado. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang mapagtanto niya ang isang bagay na magbabago sa lahat magpakailanman. Sa isang pagbisita sa maintenance sa isang tindahan ng damit, sinabi ng may-ari, si Aling Rosa, "Alam mo, Mang Andres, simula nang alagaan mo ang aking tubo, wala na akong sakit ng ulo. Dati, takot na takot akong lumubog." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mang Andres ang tunay na halaga ng kanyang inaalok. Hindi lang siya nagbibenta ng serbisyo ng tubero. Nagbibenta siya ng katahimikan. Nagbibenta siya ng katiyakan na ang mga problema ay malulutas bago pa man lumitaw ang mga ito. Ang pagkaunawa na ito ay ganap na nagpabago sa kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili sa mga bagong kliyente. Sa halip na sabihin, "Ako ay isang tubero," sinimulan niyang sabihin, "Inalagaan ko kayo upang hindi kayo magkaroon ng problema sa tubo." Ang pagkakaiba sa resulta ay agaran. Sa loob ng 1 taon, may 30 kontrata si Mang Andres. Kinuha niya ang kanyang unang katulong, isang kabataang 22 taong gulang na personal niyang sinanay. "Ramon," sabi niya, "teknikal na kaalaman ay kayang matutunan ng sinuman. Ang nagpapabago ay ang pag-unawa na hindi tayo nag-ayos ng tubo. Inalagaan natin ang kapayapaan ng isip ng mga tao." 2 taon pagkatapos ng araw na nawalan siya ng trabaho, mayroon si Mang Andres ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Isang kumpanya na may pangalang Preventive Plumbing ni Mang Andres. 4 na empleyado at isang buwanang kita na 3 beses sa kanyang kinikita bilang empleyado. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa mga numero. Ito ay nasa kung paano niya nakikita ang kanyang sarili. Hindi na siya isang matanda at pagod na tubero. Siya ay isang negosyante, isang espesyalista, isang taong nilalapitan ng mga tao upang lutasin ang mga problema. "Maria," sabi niya isang gabi ng Disyembre, habang niyayakap ang kanyang asawa sa berenda ng sarili nilang bahay na nabili nila. "Naalala mo ba noong sinabi mong hindi ang aking edad ang problema, kundi ang aking isip? Mahal ko, tama ka. Ginugol ko ang maraming taon sa pagprograma ng aking sarili para sa kabiguan. Nang baguhin ko ang programa, lahat ay nagbago." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mang Andres ang isang katotohanan na dadalhin niya habang buhay. Ang edad ay hindi hadlang, ito ay pinagsamang karanasan. Ang oras ay hindi kaaway, ito ay guro. At ang isip, kapag naiprograma ng tama, ay walang alam na imposible. Ngayon, sa edad na 52, si Mang Andres ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante. Siya ang buhay na patunay na hinding-hindi pa huli ang lahat upang muling magsimula. Hanggat handa kang i-reprogram ang iyong isip at yakapin ang kapangyarihang nagpapabago na nasa loob mo na.